Okay mga ma'am sir, ito na po yung part 2 para dun sa unang content natin na kung makakatipid nga ba tayo pag gumamit tayo ng tubular na poste. Panoodin po natin ang video. So ano nga ba yung mga naidagdag nung huli nating binidyohan to? So makikita nyo dito na nakuha na natin yung pinaka level ng taas ng poste natin na gawa sa tubular. Pagkatapos nakapagkabit na tayo dito ng GI, yan, GI bakal din mga kaidiyas, GI na hamba, sulit na sulit. Tapos nabuhusan na to, kumbaga tinapalan na to, kaya sulit na yung mga kaidiyas, sulit na. So ready na lang to ito para sa pagkakabit ng pinto. Kasi kapag bumili kayo ng GI mga kaidiyas, nakasama na bisagra para sa pinto. Tsaka syempre 90 cm po ito, yan po yung standard na sukat para sa pinto sa harap. Ito naman yung bintana natin. Okay, inalis na natin yung tungkod dito kasi okay na, matibay na yan. So naalisin na rin natin itong pinangporma natin sa lintel beam natin, mini lintel beam para sa mga ganitong maliliit lang na bahay. Okay mga ma'am sir, ang unang napansin natin sa kanilang construction methodology na ginagawa ay yung nabanggit niya na lintel beam or mini lintel beam. Mga ma'am sir, paulit-ulit po niyang binabanggit na yung mini lintel beam daw po na yan ay para sa maliliit lamang daw ng mga project kagaya ng ginagawa nila. Disagree po ulit ako doon mga ma'am sir. Unang-una, mali po ang kanilang diskarte sa paggawa ng lintel beam. Hindi po ganyan ang tamang paraan ng lintel beam at wala pong term na mini lintel beam. Hindi po pwede natin i-justify na porket maliit yung ating project ay gagawa na tayo, ubra na ang mini lintel beam. Ang tamang detalye po ng lintel beam ay ito po mga ma'am sir, yung flash ko sa screen. Kaya naman po pala, ang sinasabi nila sa content ay makakatipid dahil yun nga po talaga pala ang kanilang ginawa. Sobrang tipid po talaga ng kanilang diskarte. Lalo na, ang ginamit nilang methodology sa construction ay wala po talaga sa standard mga ma'am sir. Tuloy po natin yung video mga ma'am sir. Ayun, ganun din. Napaikutan na, nalagyan na rin natin ng divider. Tapos ng ano yung divider. Nakapaglagay na rin tayo dito mga kaidiyas. Pasok tayo sa loob. Ayan. Ito naman 80 cm. Okay mga ma'am sir, yung pangalawang napansin natin, puro CHP pala ang kanilang ginamit. Hanggang sa taas, wala man lang silang nilagay na mga biga o mga beams to support the topmost portion ng mga kolong mga ma'am sir. Tuloy po natin ulit yung video mga ma'am sir. Tsaka dito mga kaidiyas na naglagay tayo ng maliit lang na biga. At yung biga na yan is flat, no? Sa ganito kasing kaliit mga kaidiyas na bahay, okay lang yung maliliit na biga lang. Sapat na yan, okay na yung ano yan, tibay niyan. Tapos ito mga ma'am sir, apologies, may nilagay po sila palang beam. Kaya lang yung beam na nilagay nila sobrang liit mga ma'am sir. Masyado pong maliit ang beam na nilagay nila. Disagree po ako sa sinabi nung nagko-content. Sa liit po ng beam na nilagay nila, hindi po tayo makakasigurado dyan mga ma'am sir. Unless pakitaan nila tayo ng mga structural computation. Nag-obra talaga yung ganyang kaliit na beam. Bukod po sa pagsuporta ng topmost portion ng mga columns na kanilang ginawa, ang number 1 role po talaga ng ating mga beam o mga biga ay to ensure the stability para maiwasan po ang pag-collapse ng ating mga structure mga ma'am sir. Kahit po maliit yung project na kanilang ginagawa, may mga alternative sana na pwede kung talaga nagtitipid si owner mga ma'am sir. Dapat ginamit na lang nila dyan is yung mga tinatawag natin na drywall construction mga ma'am sir. With proper planning mga ma'am sir, ubra yan dyan sa ginagawa nilang bahay na paulit-ulit sinasabi nung nasa content po na maliit lang daw yung bahay kaya pwede na yung ganito ganyan. Ayun sana ang magandang diskarte dyan mga ma'am sir. Plinano sana nila ng maayos at nag-consult sana sa mga professional. Yun na lang sana ang napag-desisyon ng gamitin ng may-ari, yung drywall construction mga ma'am sirs, since maliit lamang po ang kanilang pinapagawa. Ang isang advantage ng drywall po na construction na sinasabi natin ay mas lighter yung bahay. Kumbaga, if ever magkaroon ng mga untoward incident like earthquake, kahit pa paano po, hindi masyadong mapupuruhan yung bahay nila dahil mas magaan yung weight. Kaysa po ganyan mga ma'am sir. Ang liit ng poste with reference doon sa hollow block mga ma'am sir. Yung hollow block mga ma'am sir, pag napalitadahan yan tapos nabuhusan yung mga butas-butas din sa gitna, sobrang solido po niyan mga ma'am sir. Bukod doon, ang bigat po niyan. At dahil din po sinasabi nila na paulit-ulit na maliit lang naman daw po yung bahay na ginagawa. Yung ganyan kalaki po mga ma'am sir, obligado na po tayong kumuha ng building permit. lagay na tayo ngayon ng mga tubular at parlina. Yan, yung mga parlina tayo dito. So ito yung mga yun, napinturahan na din. So ito yung mga gagamitin natin sa paglalagay ng trusses, tubular truss dito sa 14 by 14 feet na bungalow.
Ganito naman kaluwang mga ideas yung kwarto. Pwede na rin, no? Medyo maluwang-luwang na rin to. So pagkatapos tayo magbubong, mag-trusses at magbubong, saka tayo mag-flooring dito mga ideas para mas makita ninyo yung luwang ng bahay na ito. Dito sa likod, binubuhusan na po yung biga pa natin dito sa likod. Nga pala mga ideas, binubuhusan na ngayon. Ngayon lang. You know? Sulit na, oh. Binuhusan natin to ng mixture ng pangbuhos itong loob nito. Kasi yung tubular, bakante yan sa loob, binuhusan na natin. So mas naging solid, pag tumigas to, mas magiging matibay. Ayan mga ma'am sir, nabuhusan na daw po nila yung tubular, nabuhusan na daw nila sa loob. Solid na daw po yun mga ma'am sir, matibay na. Disagree po ulit ako doon mga ma'am sir. Matibay po yan ngayon, nakatayo, pero yun nga po, wag naman sana, pagdating ng panahon, pag yan, kinalawang yung tubular na yan, diyan na po lalabas ang mga posibleng maging problema. Diyan po sa sinasabi nila na maliit na bahay. Baka diyan na po magsunod-sunod ang mga repair na gagawin. Kahit po pa konti-konti yun, di nyo namamalayan. Mas malaki na pala yung nagastos nyo sa repair pa lang. Dahil nga po sa hindi tama or walang standard na construction methodology. Ay, yung bungalow na to. Meron din doon, naglalagay na rin doon. Kasabay na rin ng biga dito. Ayun sa taas at heto na, ilalagay na natin yung ating channel bar, ilalagay sa gitna. Sa gilid muna daw pala. Dito, pinakagilid. Tapos process natin gamit yung channel bar at ng tubular mga ideas. Kapag lagay na tayo ng parlina na fascia board, ayan, kudrado yan, paikot. So may mga pipinturahan na lang, yung mga stopper natin or parlins holder, mga yan. Pipinturahan na lang natin yan. Okay mga ma'am sir, may napansin din po tayo sa bubong. Medyo okay naman po yung methodology nila sa bubong. Yun nga lang po talaga, kagaya nga nung sinabi ko kanina, dapat light gauge steel na lang po sana kaysa yung tubular. Nakadagdag bigat po yan dun sa weight ng buong bahay mga ma'am sir, yung ganyang klase ng mga trusses. Kaya nga po, yung isang napansin pa natin ay yung hindi sila naglagay na insulation mga ma'am sir. Hindi po natin alam kung magkikisami po ba sila sa loob or bare finish na, kumbaga wala nang ceiling, kita na yung pinakang classes ng bubong. Kung hindi po sila maglalagay sa ilalim mga ma'am sir ng finishing na ceiling, ang init po niyan mga ma'am sir, nasobrahan naman po yata sa pagtitipid. Wala naman pong problema sana yung titipitin natin yung bahay, pero wag naman po sana na pati yung comfort ng mga titira ay masasacrifice for the sake lang na masabi na natipid po natin mga ma'am sir. Sobrang init po niyan mga ma'am sir. Medyo halata na, din naman po na hindi naman po ganun kataas yung floor to ceiling height ng bahay. In effect po niyan, lalo pag summer, sobrang init po sa loob niyan mga ma'am sir. Ay na ginagawa natin 14 by 14 feet na bungalow. So ito mga ideas, pasensya na po kayo, hindi ko na nakuhanan ng video ang pagkakabit natin ng yero. So hanggang trusses lang po yung ating na-videohan. Nung ikinabit yung yero na to, hindi na natin na-videohan to. I-explain ko na lang po, yung gutter nito is iisa lang, dito lang yun sa dulo. Kasi po ang design po nito is parang solar type roof yung style niya. Pero pag naglagay... Okay mga ma'am sir, yan po yung pinakang kinalabasan ng bahay na paulit-ulit nilang sinasabi na maliit lamang daw po. Pero in fairness naman mga ma'am sir, may itsura po talaga siya, itsurang bahay naman po talaga. Yun nga lang po, may nabanggit po dyan sa video, hindi ko na lang din po sinama dito sa content natin na solid daw po at quality yung naging output ng bahay. Disagree po ako doon mga ma'am sir. Nakita naman po natin kung paano kinonstruct yung bahay mula sa buhos. Hindi po ganyan ang quality na output ng masasabi natin na matibay na bahay. Maliit man po yan o malaki mga ma'am sir. At ang total daw po na nagastos nila dyan, kabuuan ay 120,000. Hindi ko na po pinakita dito sa video mga ma'am sir yung portion na sinabi nila kung magkano ang naging total cost itong bahay na nasa video po, for the privacy na rin ng unit owner or nung client po na nagpagawa itong bahay. Base po sa kanila yun mga ma'am sir, hindi po natin masasabi kung yun talaga dahil hindi naman po breakdown sa video yung lahat ng materyales na ginamit. Pero sige po, for the benefit of the doubt, kung 120,000 lamang po yung nagastos, isipin na lang po natin mga ma'am sir yung kung nakatipid po ba talaga tayo sa halagang 120,000 pesos. In the long run po yung sinasabi natin mga ma'am sir, hindi po yung current na naitayo yung bahay. Ngayon po mga ma'am sir, kung ako po yung tatanungin nyo, again, hindi ko po marerekomenda yung ganitong methodology ng construction. And again po, disclaimer, nire-respeto po natin ng buo yung naging desisyon ng mga owner ng bahay na yan na pinagkatiwala nila doon sa contractor na nag-content ng video yung bahay nila.
labas na po tayo doon mga ma'am sir, kung sa tingin natin para sa atin hindi po pumasa sa standard yung kanilang bahay, pero sa kanila po ay pasado, nire-respeto po natin yun dahil yan po ay hard-earned money nila. Ang ma-advise ko na lang din po sana doon sa owner, if ever man po na may isipan ulit nilang magpagawa sa future, better po sana mga ma'am sir na mag-consult po tayo or lumapit tayo sa ating mga design professional para po kahit paano ma-maximize po natin yung ating pinaghandaang pera. Medyo nasasayangan po ako mga ma'am sir doon po sa budget na sinabi nila na 120,000 mga ma'am sir. Kung ang design po pala nila ay mga ma'am sir, ang habulan po nila ay matiran. Yung ganyang category po kasi mga ma'am sir, papasok na yan sa bare type finish. Ang bare type finish po ng construction ay roughly nasa around 15,000 to 18,000 lang mga ma'am sir. Pagpalagay na po natin mga ma'am sir, gamitin na natin ng multiplier yung 15,000 per square meter. So 15,000 times 16 square meter, nasa around 240,000 po mga ma'am sir. Ang magandang diskarte po sana na ginawa ni owner ay lumapit po talaga sa design professional para po nabigyan siya ng mas magandang, mas systematic na advice kung paano po pasisimulan ang kanilang bahay o na limited budget mga ma'am sir. Ito pong bare type finish na nasa around 15 to 18,000 mga ma'am sir. Ito po, masasabi ko, matibay ito. Ito po ay nasa standard yung ganitong quality ng construction. Dahil as you can see naman po sa naging output ng bahay nila, yung ganyang category po ay pasok sa bare finish type ng construction. Konti na lang po sana ang idadagdag nila mga ma'am sir. Sa 120,000, konting ipon na lang po yun para po ma-achieve yung bare type finish na at the same time, quality po talaga at nasa standard yung construction methodology. Kaya ayun po mga ma'am sir, kung may balak po tayo magpagawa ng ating mga dream house, huwag po tayo mag-hesitate na lumapit sa mga architects. Kasi po mga ma'am sir, pag lumapit po tayo sa mga design professional, nandun na po tayo, medyo magbabayad po talaga tayo ng professional fee, etc. Pero in the long run po, hindi po kayo napagastos. Mas naging sulit pa po ang magiging quality ng inyong bahay kapag kayo po ay nag-hire ng design professional. Actually mga ma'am sir, added value pa nga po pag may design professional po na gumawa at nagplano ng inyong mga bahay mga ma'am sir. Added value po yun if ever man po na ibebenta nyo siya sa future. Kumbaga may market po agad siya kasi madali nyo pong i-advertise na itong bahay namin ay dinesign ng mga architect at engineer. Added value pa po siya mga ma'am sir sa inyong mga bahay. Or if ever naman po kahit hindi nyo siya ibenta, iba pa rin po talaga yung dating kapag nalaman po na inyong bahay ay dinisenyo ng mga arkitekto at mga engineer. Ay lamang po mga ma'am sir, pinaka-comment po natin, huwag po tayong mahiya at huwag tayong matakot na lumapit sa mga design professional. Lalo naman po kung kayo ay may nakahandang budget para magpatayo ng bahay. Huwag po tayo padadala agad sa mga tinatawag na mga fly-by-night na contractors, etc. mga ma'am sir. Hindi ko po sinasabi na fly-by-night itong contractor na nasa content natin dahil yung ibang content naman po nila ay tama at mukhang may nag-guide sa kanila na mga professional. Ito lamang po talagang content na to na napanood ko medyo alanganin po tayo mga ma'am sir. Hindi po talaga recommended at advisable na gayahin ninyo. Marami po yan mga ma'am sir yung mga fly-by-night na mag-offer sa inyo. Pero in the long run, kaya pala mura yung in-offer sa inyo, nila sa inyo na presyo ay dahil majority po ng gagamitin nila na materyales ay substandard or worst case scenario, kukunin lang po yung down payment nyo at hindi na po sila magpapakita mga ma'am sir. Ayun lamang po mga ma'am sir, palambing po sana ulit, pasubscribe po sana sa aking munting channel para po sa ating mga upcoming pa po na mga design and construction tips and advices.